Maayong gabi sa inyong tanan, mga higala ug mga kaigsuunan. Mauna ni ang ikaunom na gabi or second to the last night of our entrusted stewardship sermon series led by our IEL, NDR, and stewardship director of the Central Philippine Union Conference, Pastor Luel Quinto. Among giabi-abi ang tanan nga kaigsuunan. Live ta karon sa Hope Channel Central Philippines Facebook page and YouTube channel. And of course, later mga kapaglaom sa atong GSAT Channel 37 na upod tayo replay. That's 8:30 to 9:30 p.m. So mga kapaglaom, we're so grateful na kamo among nakauban for the past 6 nights, and we are hoping na bago po natin muli marinig si Pastor Luel Quinto sa kanyang mensahe na nagmumula sa Panginoon, ay makakapakinig tayo ng awitin na ipagkakaloob ng inyong lingkod, Sister Jeremy Sanico. At ito ay may pamagat na Come Thou Fount of Every Blessing. Come Thou Fount of every blessing, tune my heart to sing Thy grace, streams of mercy ever ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore Thee, may I still Thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise mine Ebenezer, hither by Thy help I've come, and I hope by Thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I am constrained to be. Let Thy goodness, like a fetter, bind me closer still to Thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the good I love. Here's my heart, oh, take and seal it for Thy courts above. A pleasant evening to all of you, to our beloved viewers, sa tanang mga kaigsuunan nga nagapasunod, nagatanaw sa ato nga program sa matag gabi dinhi straight sa atong Central Philippine Union Conference. Nini kagabihon usa na sad ka pinasahi nga topiko ang atong pagatun-an, and I'm excited to share to you the Word of God tonight. Apan sa dili pa ta magasugod sa pag-abli sa balang kasulatan, ako mong hangyon, iduko ang inyong mga ulo, kung asa man mo karon, magapangayo kitag langit nung kaalam, magaampo sa kita. Gamhanan nga Diyos na ning kagabihon, gamita kami Ginoo sa pagtuon sa imong mga pulong, nga kami malamdagan o makaangkon sa kaalam, aron kini amo masabtan. Ihatag ka namo Ginoo imo balang espiritu. Hinaot nga ang imong pagatun-an karon makapadasig ka namo labi na niining panahon sa pandemic, aron among malig-on ang among relasyon di kanimo. Salamat Ginoo sa imong pakig-uban kanamo
sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Nini kagabihon makaigsunan, ang topiko nga atong pagatun-an gikan sa balang kasulatan, mao kini ang topiko nga naguluhan. Robbers in the church. Robbers in the church. Mga tulisan sa simbahan. Maghisgot kita makigsunan og tulisan o pagpangawat. No ato ka na paghisgutan. Diya na sentrong ato mga pagtuon ni kagabihon. Mangutan ako ninyo, naka-experience na ba mo nga gikawatan mo? Now, few years ago, doon ako'y kwarta makigsunan nga, katong nga kwarta, gibayad to sa eskwelahan, sa usa ka eskwelahan nga among gidumala sa distrito, unya, pagdawat nako makigsunan ako sa gibilin kay doon na mo'y giadtuan, ang gibinlan nako sa balay, sa kwarto, gibutang nako makigsunan ang maong kwarta ilalom sa unlan. Ilalom sa unlan. Kaya nagtuo ko nga makabalik na pud ko, unya pagbalik nako safety ra pud akong gibilinan. Pagbalik nako makigsunan, oy, wala na ang mao nga kwarta mga kaigsunan. Wala na ang mao nga kwarta. Unya gitan-aw nako, gi-check nako ang akong gipuy-an during the time. Wala na makaigsunan ang kwarta, unya ang pirtahan dunay agi sa paggipugos pag-abli. Dito na diskubrihan later on nga gikawatan daimi during that time. So ang kwarta na wala, gikawatan mi makaigsunan. So naay mga manulod, naay mangawat, naay manguha sa atong mga puloy-anan, di ba? Naka-experience mo makaigsunan? Mga kaigsunan, di ta gusto nga may mga tao nga mangawat. No, may mga tao nga mangawat. Sa atong balay, sa atong mga gamit, kay dili man na ilaha gamit mga kaigsunan. Apan, ako isulti ninyo ni kagabihon. Dunay balita mga kaigsunan, few years ago, usa ka simbahan gitulis. Simbahan mismo. That was many years ago, gitulis ang usa ka simbahan somewhere in Oklahoma. No, kini nga balita mga kaigsunan. Unya nakuha dito sa mao nga simbahan, dunay mga kwarta ug ako nakasiguro nga katong mga kwarta nga nakuha iya to sa iglesia. Balaan kato siya unta. Ano nga nung naamay kwarta dito, wala ko kay balo basig nabilin, basig napay gibutang dito mga kaigsunan, dunay mga nakuha ang maong mga tulisan. Simbahan ilang gitulis. Simbahan mismo. So ang mga tao walay pili mga kaigsunan. So kung ato pamalandungan, balaan kini nga dapit, puloy-anan sa Dios, templo sa Dios, apan gikawatan pa. Gikawatan pa. So ang simbahan no gitulis mga tao nanguha og dili ila sa sulod sa simbahan mismo. Mga kawatan sa sulod sa simbahan. Nining kagabihon, I would like to tell each one of us, atong pahinumduman ang atong kaugalingon sa balaang kasulatan makigsunan sa mga kawatan. Mga kawatan nga gisulti sa Biblia. Akay ang Ginoo mismo, dunay gisulti gikan dinhi sa balaang kasulatan nga tulisan sa sulod sa simbahan nga giingon ang Dios. Dunay tulisan sa sulod sa simbahan nga giingon ang Dios. Makita ka nato kini sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 13. Matthew 21 verse 13 nagaingon, "It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers." Ingon din sa Bisaya, og miingon siya kanila, nahisulat kini ang akong balay pagatawgon nga balayng ampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga langob sa mga tulisan. Ang simbahan gihimo nga langob sa tulisan. Kano sa akin ni nahitabo makaigsunan, ang simbahan gihimo nga langob sa mga kawatan. Sa panahon ni Ginoong Hesus, kining istorya sa Mateo kapitulo 21. Sa panahon ni Ginoong Hesus makaigsunan, nagbisita siya sa usa ka simbahan, nga ang simbahan gihimo tindahan, ang simbahan gihimo negosyo, mga negosyohanan sa mga tao. Dito gidala ang ilang mga abot, dito gidala ang ilang mga baligya, mga kaigsunan, gihimo nila tabuan ang simbahan. Mao kanang rason nga pag-abot ni Ginoong Hesus dito, magsunod suko si Ginoong Hesus, gipang patuwad niya ang mga lamisa, gipang-abog niya ang mga tao kay ang simbahan nga templo nga balaan sa Dios. Gihimo sa mga tao nga unsa? Langob sa mga tulisan. Simbahan gihimo nga langob sa mga tulisan. No, niini kagabihon, mangutana ko kaninyo nga nagatan-aw karon mga hinigugmaw makaigsunan. Pamalandong kini nga pangutana, do you want your church to be called den of robbers?
Gusto ka ba ng imong iglesia pagkatawgon nga langob, taguanan o puloy-anan sa mga tulisan o mga kawatan? Gusto ka ba? Di ta gusto ni ana, di ba? Gusto na to nga kita mosunod sa pulong sa Dios ug dili ta gusto nga tawgon kita nga mga kawatan sa Dios. Nini kagabihon mangutana ko nimo, do you want to be called robber? Gusto ka ba nga tawgon nga tulisan? Di jud ta gusto ni ana. Can you imagine? Kita nga nagasimba sa Dios, kita nga mga nagaalagad, naningkamot ta mosunod sa iyang pulong unya tawgon ta nga tulisan? Di ta gusto ni ana. Stealing from a church, mga hinigugma ko makaigsunan, was just unthinkable. Pagpangawat sa simbahan. But the Lord brought an even more serious accusation. The Lord made an even more serious accusation against Israel sa balang kasulatan. Batok sa mga Israelinon, ang Ginoo nag-akusar sa mga Israelinon. Mas labing seryoso pa nga pagtawag kanila makaigsunan. Mas seryoso nga pag-akusar sa mga katawhan sa mga Israelinon. Dinhi sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 8. Ang balaang kasulatan nagaingon kanato dinhi. Malakias Kapitulo 3, versikulo 8. Unsa ingon? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. Unsa ingon diha makikisunan sa Binisaya? Makapangawat ba di ay ang tawo sa Dios? Bisan pa ni ana, kamo nangawat kanako. Ingon ang balaang kasulatan. Ingon ang Ginoo makikisunan sa iyang mga katawan. Ingon ang Ginoo sa mga Israelinon. Kamo nangawat kanako. Uy, makaululaw mga kaigsunan. Usa sa mga butang nga dili nato gusto nga tawgon kita sa dautan nga ngalan sa mga tao, nga tawgon kita makaigsunan nga mga kawatan. Di ta gusto niya na ganahan mo? Unya ganahan ba mo nga ang Ginoo magaingon kaninyo karon mayong gabi mga kawatan? Ganahan ba mo ana? Ganahan ba mo makaigsunan nga tawgon mo, oy, ay ang kawatan ali sa agud kawatan, ganahan mo ni ana? Di ta ganahan ni ana. Ganahan ba mo nga tawgon mo sa radyo, sa television, o sa social media, wanted si so and so, tungod kay siya nangawat, ganahan ba mo? Mga kaigsunan, nini kagabihon, atong kining natun-an, nga ang Ginoo nitawag sa mga Israelinhon, kamo nangawat kanako. Kamo nangawat kanako. Ang iyang katawhan, nga iyang piniyalan, iyang binuhat, sila nangawat mga kaigsunan. How could this shocking charge apply to us tonight? Kung ato kining i-aplikar sa atong kinabuhi. That is a shocking charge. Makatilingal, makahibulungan, nga akusar sa mga Israelinon kaniadto. Would a man really rob God, mga hinigugma ko makaigsunan? Ang tao makapangawat baggayod sa Dios. Kini nga mga pangutana ato pamanandungan ni kagabihon. Sa balang kasulatan, no sa Biblia, dinhi sa Biblia, doon na tayo gitawag nga mga scriptures, heart-searching inquiries. Mga pangutana sa balang kasulatan nga makapapamalandong kanato mga kaigsunan. Sa atong kasing-kasing, sa atong mga panguna, scriptures, heart-searching inquiries. Unsa kining mga pangutana sa Ginoo? Tanaw nato mga kaigsunan, ingon dinhi ang una sa Genesis chapter 3 verse 9, where are you? Asa ka? Asa ka? Pangutana kini mga kaigsunan sa kay Adan o kang iba sa diha nga nahulog sa pagpakasala. Sa diha nga nakasala sila sa Ginoo, where are you? So, pangutana nga gusto sa Ginoo magmatinud-anon ta. Pangutana nga tubagon nato nga gusto sa Dios itug-an nato ang tinuod, where are you? So nga pangutana scriptures heart searching inquiries. Ikaduha, makita nato in Genesis chapter 4 verse 9, ang pangutana nga, where is Abel, your brother? Asa man si Abel nga imong igsuon, kakinsa kinigi pangutana, sa kang Cain. Gusto sa Dios nga si Cain magtinud-anon, si Cain magsulti og tinuod unsay nahitabo. So dunay panahon makigsuon mangutana ang Ginoo nakahibalo naman sa tubag, pero gusto niya magtug-an rata sa tinuod. Scriptures, heart-searching inquiries. O ang sunod ikatulo, ang pangutana sa ikatulo mag-isang, will a man rob God? Ang tao ba makapangawat sa Diyos? Ang tao ba makapangawat sa Diyos? Kinimpulo nga rob mga kaigsunan, actually, unsa ni siya? Kung sa Binisaya, tulis. No? Tulis. So ang tao ba makapanulis? Ang tao ba makapangawat? Okay?
Makapanawat ba ang tao sa Diyos? So this is a scripture's heart-searching inquiries. Will a man rob God? Unya, unsay tubag diha makaigsunan. Nagaingon din ni makaigsunan, yet you have robbed me. Kamo nangawat kanako. So kung atong pamalandungon ang experience sa mga Israelino kaniadto, giakusar sila sa Dios. Giakusar sila sa Dios. The question, will a man rob God, shows how shocking their sin was during that time. Nagpakita lamang kung daw unsa ka kahibulungan, unsa ka dako nga sala nga ilang nahimo batok sa Dios. Will a man actually be so ungrateful that he would rob the living God, my dear friends, tonight? Ang tao ba makaarang sa pagpangawat, makahimo sa pagpangawat sa buhi nga Dios nga tag-iya sa tanang mga butang? Makaingon kita, makaigsunan nga daw unsa kadako nga pagpakasala kini kung himuon kini sa tao. This is such an act in supremely, or this act is supremely ungrateful. Dako nga sala, walay pagbati sa pagpasalamat sa Diyos, dili mapasalamaton sa gihimo sa Diyos. How could anyone be so ungrateful that he would rob God? Ang Diyos, imong kawatan, He is our Father. And always gives us what is best for us. He gave His only begotten Son to die for us. He became our Savior. He is the owner. He is our partner. He is the Creator. Unya, atong kawatan, igsuon pamalandungi kini nga mga pangutana nining kagabihon. Kung mangawat kita sa Dios, masakpan man jud ta, di ba? Masakpan unya kita mismo makahibalo. God knows all our ways, even in our thoughts. He will surely punish those who sin against Him. Gusto na ko ipainumdum sa tanan, wala kitay matago sa Ginoo. He is an all-knowing God. Nakahibalo siya unsa naa sa imong hunahuna karon, nakahibalo siya sa imong mga buluhaton, nakahibalo siya kung kita nagmatinud-anon kaniya, all-knowing God siya. Ang tinuod makisunan, wala kitay matago sa Dios, o kung kita mangawat, ang Dios makahibalo. Gusto na ko i-share kaninyo ang usa ka amahan o ang iyang anak. Sa diha ngang amahan, nagpadali-dali sa iyang anak, ingon siya, dali dong, dali. Pagdala og sako, natingala ang bata, nganong gipadala siya og sako. Sunod lang dong, sunod ang bata, makigsunan, gabit-bit og sako. Ang amahan ni kamang na dito, pailalom dito makigsunan sa sulod sa kamaisan. Nagkamang dito sa ilalom sa barbed wire. Gikuralan, mga kigsunan na mong kamaisan. Pero nagsulod sila ang bata na tingala, dili mani amo nga mga mais. Dili mani amo kamaisan, noon sa maning akong tatay. Ang amahan magisunan dito ni kamang, sunod na dali, sunod. Kamang sila. Adto sa tunga sa kamaisan, pag-abot dito magisunan. Ang amahan, nagtudlo sa iyang bata. Sige dong, bali ang sako. Nanguwa sila og mais dito sa tunga sa kamaisan. Unya, sa diya nga napuno ang sako, guyod nila makigsunan, gawa sila pa uli sa ilang balay. Ang bata mo siyang nalibog. Dili man to ilang kamaisan. Ang bata makigsunan nangutana sa amahan. Sa iyang pagkainosente, ingon ang bata, tay, nga naman nga sa didto pataganiha sa kamaisan. Naglingi-lingi ka palibot. Tanaw ka dito sa unahan, tanaw ka dito, tanaw ka dito, tanaw ka sa likod, lingi-lingi ka. Ang bata mo siya nangutana, inosente nga bata. Nangutana siya, tay, naglingi-lingi ka tanaw palibot. Nga naman jud tay, nga sa imong pagtanaw-tanaw palibot, lingi ka dito, tanang direction imong tanaw, nganong wala man ka ni tanaw dito sa ibabaw. Lingi-lingi daw sa palibot, unya nganong wala man ni tanaw sa ibabaw. Napahinumduman makigsunan ang amahan, nakapamalandong ang amahan, ngang bata nakasabot ngang ilang gihimo dili maayo kay nangangawat sila mga mais. Nga ang amahan ni tanaw-tanaw sa palibot kay base na ay makakita kanila, pero ngano man ingon sa bata nga wala man ang amahan ni tanaw dito sa ibabaw, nga dunay mata nga nakakita kanunay, dunay nakahibalo sa tanan nilang ginahimo, dunay makahibalo kung sila nangawat o kung sila nagahimog maayog dautan. Igsuon pamalandungan nato atong kinabuhi. Pamalandungi ang imong ginapanghimo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo nakahibalo sa tanan. Now kung balikan nato, how could we rob God? Unsaon man nato magigsuon sa unsa nga pamaagi nga kita makapangawat sa Dios. Ang mga Israelinhon makigsunan, maupad kini ang ilang pangutana, tingali daghan kanila wala nakahibalo, apan ang Ginoo niingon, kamo nangawat kanako. Basin matawag nato sila makigsunan nga mga
asymptomatic robbers. Unsa ka ng asymptomatic? Panahon sa pandemic, doon na tayo mga asymptomatic, mga patients. Nga, kita di ay, kini mga asymptomatic, doon na di ay balatian o doon na di ay virus, pero walay simptoma. Mao ka ng kahulugan without signs of symptoms. Pero mga pasyente na dai sila. Busa kining asymptomatic robbers, walay simptoma, walay makita nga ebidensya, pero sa sulod sa kasing-kasing sila dai makigsunan mga unsa man tulisan na, mga kawatan na. Tingali wala nila mahibaluan, tingali dili sila aware nga mga asymptomatic robbers na ug daghan kanato nining kalibutan makigsunan ang dili aware, dili kahibalo nga kita mga asymptomatic sinners, kita mga asymptomatic robbers na sa atong pag-alagad sa Ginoo nga tingali wala kita nakahibalo sama sa mga Israelinhon nga wala sila nakahibalo. Rebellious Israel talk back to God during the time. Gi-challenge nilang Ginoo unsa ilang challenge. In what way have we robbed you? Sa unsa nga pamaagi nga kami nakapangawat kanimo? Nangutana sila makaigsunan. Nangutana sila sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8 makaigsunan. Sa unsa nga pamaagi kami nakapangawat kanimo? Ingon ang mga Israelino, gi-challenge nila ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, kamo nangawat kanako. Ang mga Israelino gi-challenge nila sa unsa nga pamaagi kami nakapangawat kanimo. Abi nila ang Ginoo wala nakahibalo. Abi nila magisulang Ginoo inosente sa ilang ginapanghimo sa ilang kasing-kasing sa ilang kinabuhi. Apan ang Malakias 3:8 ko natong balikan pagbasa nagaingon dinhi migsunan. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Unsa ingon sa Ginoo? In tithes and offerings. Nangutana makigsunan ang mga Israelinos sa unsa nga pamaagi kami nakapangawat kanimo. Ingon ang Ginoo sa mga ikapulo og sa halad. In tithes and offerings sa mga ikapulo og sa halad. Mga hinigugma ko makigsunan, gusto na ko ipainundom ka natong tanan. This is the main purpose of this sermons of stewardship. Series of sermons about stewardship. Aron kita mapainumduman sa atong pagkapiniyalan o sa atong obligasyon o sa atong buluhaton diya sa Dios. The Lord commanded Israel to tithe for the support of the Levites who did the service of God in the temple. Kasuguan kini sa Dios nga maghatag o maguli sa ikapulo, mag-ikapulo magisan ug maghalad sa pagsuporta sa mga magbubuhat sa templo. Gisugo kini sa Dios nagaingon dinhi makaigsunan ang Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 22. Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo Deuteronomy 14:22 nagaingon, Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed that the field bringeth forth year by year. Kinahanglan gayud nga pagalainon mo ang ikapulo kabahin sa tanan nga abot sa imong binhi. Gisugo mga kaigsunan ang mga Israelinhon. Gisugo sa Dios ang iyang mga katawhan nga ikapulo ilain og iuli kana sa Dios. Sugo kini mga kaigsunan. Ang ikapulo, ang Ginoo mga kaigsunan gusto niya mabilin siyam or 90%. Apan ang ikapulo iya ka ng gamiton sa buluhaton. Usahay mga kaigsunan, ang atong paghatag sa Ginoo dili insakto nga pamaagi. Dili ang ikapulo usahay kung unsa ra atong mahuna-unaan, usahay maguna-huna rata kung unsa man ang atong ihatag sa Dios. Apan this is a requirement nga gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan, gisugo kini sa Ginoo. Sumala sa atong nadawat nga mga income. Sumala sa mga panalangin nga atong nadawat. O sumala sa atong gugma kaniya makigsunan, mao kanang mga halad nga atong ihatag. Ganahan kayo ko sa istorya ni Peter Marshall. Si Peter Marshall nag-ingon ni ini nga quotation. Give according to your income, lest God make your income according to your giving. Maghatag ka, no? Sumala sa imong nadawat. Okay, kung balihon ka na sa Dios, maghatag ang Dios og panalangin kanimo, sumala lang sa imong ginahatag usab. So kung muhatag ka gamay, ang Ginoo magapanalangin og gamay sad kanimo. Busa ganahan kay ko ni makigsunan. Busa ang atong pag-ikapulo sa Ginoo
Sumala ka na sa atong mga nadawat kaniya, dili kay mo siya kay magkwintar tagpataka mga kaigsunan. Usahay mo hatag na tagpagusto kung pila ang atong ihatag. Usahay mga kaigsunan, it's no longer a tithe, but it is just a tip. Ha? Timan ikini, usahay, dili na tithe ang ato mga kaigsunan, giuli sa Ginoo, unsa na lang, tip ang atong gihatag. Ang Ginoo, tipan ra nimo. Igsoon, dunay requirements ang Dios. Ang ikapulo, mao kana ang iyang gusto mga kaigsunan nga atong himuon kay duna kanay dakong duna kanay dakong importansya sa atong pag-alaga diha kaniya. Ang ikapulo, now kay numdong ko igsoon, sa diya nga akong anak nga gamay, pipila pa lang siya katuig during the time, gigutom siya mga kaigsunan. Nya gusto niya nga mukaon, no? Kinisiitan, gusto nga mukaon. Daddy, gusto ko mukaon. Unya, nipalit ko makigsunan og French fries. No, mga bata, ganahan kayo ng French fries. Palit ko og French fries. Unya, gutom kayo siya. Gihatag nako, excited po ko nga muhatag kaniya makigsunan kay gusto po dako tan-awon unsa jud ang iyang pagkaon, pagpasalamat sa akong gihatag kaniya nga French fries. Sa diha pag-abot sa French fries, lingkod mi sa lamisa makigsunan. Gutom kayo siya, perting lipayan niya nga dunay pagkaon nga makaon niya during the time. Unya, kaon na siya makigsunan. Ako magsaga-enjoy sa pagtanaw sa iyang pagkaon. Unya, later on, samtang siya kakaon, wala po siya nanampit nako. Ako siya gihangyo magsulat, ingo pwede ko makakuwag usa. Unya, ang bata magsulat, gamay pa siya during that time. Ingon niya, Daddy, ako aman ni Daddy. Siguro lami jud iyang kaon, wa jud siya nang hatag magsulat, nalain akong buot. No, nalain akong buot during the time. Siguro gutom kayo siya, pero ang punto magsasamtang ko na malandong sa leksyon nga ako nakuha sa akong bata during the time, nga gitagaan ako siya, unya, French fries magsunan, perting lamia siyang kaon, unya, di nyo siya kahatag nako, bisan usa ra ka buok. Bisan usa ka buok, makaigsunan, yes, bata pa man siya. Kung nahuna ko nga kini nga bata, kinahanglan tudloan og kinaiya nga manggihatagon, pero base during that time kay balo siya nga makapalit sad ko og akoa, kay balo siya nga para to sa iya unya ako mangita pag kog akong pagkaon, apan makisun ang punto nga ang pagbati sa Dios kung atong ikumparar sa usa ka amahan during the time sa akong eksperyensya, gitagaan ta sa Dios, gipanalanginan kita sa Ginoo ang iyang gihangyo kanato magisuna ang ikapulo nga iuli diha kaniya unya di pa jud ta makahatag sa usa nga bahin. Ikapulo nga bahin, the 10% nga pagpakita sa atong pagka maunungon, pagka matinud-anon nga piniyalan kaniya. Mga hinugma ko makigsunan. Yes, when God says something is His and we keep it in ourselves, we have stolen from God that which is rightfully His. Kung maingon ang Ginoo ako na unya, wa nato giuli kaniya, wa nato itugyan kaniya, nangawat kita makigsunan sa iya sa Dios. You may have worked for it, yes, tingali ni hago ka. But think about it. He gave you the job and the strength to perform your duties. Apan kung imong pamalandungan, siya ang naghatag ni ining tanan. Siya naghatag sa imong trabaho, siya naghatag sa imong kusog, siya naghatag sa imong kinabuhi, siya naghatag kanimong talento, siya naghatag kanimong kaalam nga gigamit nimo na og naangko nimo ang mga panalangin, naangko nimong income nimo karon. Actually, iya ang tanan sa atong unang gabi nga gitunan. He is the owner and we are just the managers. Now, what is tithing, mga kaigsunan? What is tithing? Unsa kining ikapulo? Kung atong tanawon dunay mga pipila ka punto nga gusto nako i-share kaninyo karon. Tithing is number 1. Tithe belongs to and is returned to God. Iyan na sa Dios. Kinahanglan iuli sa Dios. Number 2, tithing is an act of worship to God. Worship gini sa Ginoo. Sunod mga kisong prinsipyo, tithe is returned in response to God's blessings. Atong balos no response nato atong iuli ang ikapulo as a response to God's blessing. Number 4, tithing is a test of loyalty for God's people. Kung wala ka nag-ikapulo, wala ka kapasar sa test sa Dios. Kung nag-ikapulo ka, nakapasar ka sa iyang testing, sa iyang pagsulay, no? Sa iyang pagsulay kanato kung kita mga matinud-anon niyang mga katawhan. Sunod mga kaigsunan, number 5. Tithing is part of revival and a return to God.
Sunod mga kaigsunan, number 6, tithe is the starting point of our worship to God in the material areas of life. Offerings follow. So una, ikapulo, unya ang paghalad, musunod mga kaigsunan. Mao ka ng prinsipyo sa stewardship. Sunod mga kaigsunan, number 7, God supports His corporate people by giving the tithe He receives to support the sanctuary and the Levitical system. Kaniadto sa balaang kasulatan, kining mga ikapulo mo, kining mga suporta sa buluhaton diha sa templo mga kaigsunan o sa ubang pang niyang mga buluhaton. Mao kini katuyuan sa Dios. Mao kini ang tithing mga kaigsunan. Karon ang pangutana, unsa may purpose sa ikapulo? Purpose of tithing mga kaigsunan. Una dinhi mga kaigsunan, to worship God. Purpose of tithing, to worship God. Letter B, to combat selfishness by making God first. Aron dili ta mahimong mga dalo, gitudloan ta sa kinaiya nga pagkamanggihataggon. Letter C, to test our loyalty. To remind us, letter D, of unconditional surrender. O letter E, to provide the full-time gospel ministry. No, sa pagtabang sa buhat sa pagministeryo. Mao kini makigsunan ang katuyuan sa gitawag nato nga ikapulo. Sunod makigsunan, tithe as worship. Niingon ganiha nga ang pag-uli sa ikapulo usa kini ka pamaagi sa pagsimba sa Dios. So tithe as worship, una atong hinumduman. Tithe as worship, accept our relationship with God. Gidawat nato, gisimba nato siya pinaagi sa pag-uli sa ikapulo, gidawat nato ang atong relasyon diya sa Dios. Doon natay gitawag relationship. Kung wala ta nag-ikapulo, wala tayong relasyon sa Diyos, wala tayong relasyon sa atong partner, sa atong pagkapiniyalan. Letter B, recognize God as creator. Giilan nato siyang magbubuhat. Letter C, accept God's ownership. Letter D, recognize God's care, guidance, and love. Letter E, accept redemption as a restoration of God's ownership. Mao kini makisunan ang tithe as worship. Sunod pa may kisunan, letter F. Understand that tithe is holy, unique, different. It belongs to the Holy One. Hinumduman nato nga kanang ikapulo, balaan ka na siya. Ang bahin sa Diyos, balaan ka na siya. Letter G, accept responsibility to administer all God's gifts. Letter H, receive a blessing from handling that which is holy by returning tithe. Mao kini makigsunan ang atong mga hinumduman. May tungod sa ikapulo, nganong importante, kini nganong required sa Diyos ang ikapulo. Kay gusto sa Diyos, nga ikaw o ako, magmatinumanon, this is a test of loyalty. Ang pangutana, kita loyal ba sa Diyos? Kung ikaw nag-uli sa bahin sa Diyos, loyal ka sa Diyos. Apan kung ikaw wala nag-uli, mga kaigsunan, dili ka loyal sa Diyos. Ato ka ng pamalandungan ni kagabihon. Doon ay mga butang, nga sayop, sa atong mga panguna-huna, may tungod nining ikapulo. Dili nato himuon sa ikapulo. Ang dili nato buhaton sa ikapulo, makigsunan. Kay ang ikapulo iya sa Dios, tithe is not, letter A, tithe is not ours to administer. Dili na, ato wala tay katungod niya na, dili kita ang magbuot niya na. Letter B, tithe is not a merit system. Letter C, a substitute for love, justice, mercy, and loyalty. Sige, mag-tithes na lang ko aron nga aton nga mapakita nako akong paghigugma, aron nga ma-substitute ang paghigugma, ang kaluoy para kaluyan ko sa Ginoo. Dili na siya substitute. Letter D, a suggestion that the remainder is ours. Tithe is not a suggestion. Kay nag-uli ka sa ikapulo, maguna-una ta nga ang 90% atuan na jud na siya. O dili na siya makigsunan. Mao ang pag-uli sa ikapulo. That is not the picture. So, ato kining pamalandungan, to not tithe denies ang dili pag ikapulo magsunan, gi-deny nato, letter A, God's sovereignty. Timan ikini screenshot kini ninyo. Kung ikaw wala nang ikapulo, you deny God's sovereignty, you deny God's ownership, God's holiness, Christ's lordship, God's care and love. You deny God's honor and glory. You deny God's divine partnership. Mga kaigsunan, kung atong pamalandungan kini kadagko, dahil kaayo mga kaigsunan, ang importansya o ang buluhaton
sa gitawag nato nga ikapulo, kinanglan dayon nato ni tumanon kay dunay mga importante kayo nga butang nga atong nalapas, mga butang makigsunan nga atong wala nato gitagaan og pagtagad kung kita wala nagmatinumanon sa pag-uli sa bahin sa Dios. So ang balang kasulatan, nagpahinumdom ka nato nining kagabiyon nga kung kita wala nag-uli sa ikapulo, kita nangawat og dili ra sa ikapulo makigsunan. Kung kita usab wala naghalad, kita nakapangawat kay ingon sa Dios sa mga Israelinon, nakapangawat kamo sa mga ikapulo og sa halad, nakapangawat kamo sa halad o ikapulo. So duwa ka butang, mga kaigsunan. Kini sila, they are connected to each other, halad o ikapulo. Ang Dios nagsugo usab kanato sa paghalad. Maghatag og offering nga pinakamaayo mo'y sugo sa Dios sa mga Israelinhon kaniadto, but God's people we're bringing as an offering to God the blind, lame, and sick of their flocks ang gihalad sa mga Israelinhon sa Dios katong mga dili maayo. Katong mga dili maayo. Mao kana mga kigsunan nga ang Ginoo nag-ingon kanila nakapangawat kamo kay dili man ang pinakamaayo ang ilang gihalad. Now unsay katuyuan sa Dios sa mga halad? Moadto ta sa mga halad. God's purpose for offerings. Nagaingon sa letter A. To extend the partnership with humanity. B, to give a testimony of praise to God. Letter C, to support His mission on earth. Letter D, to strengthen the unity of the church. Letter E, to provide for His church. Letter F, to help the needy. Mao kini ang mga katuyuan. Kung wala kita naghalad mga kaigsunan, dili kini mga kaigsunan matuman ang plano sa Ginoo sa iyang iglesia. Usahay maghalad kita, ang dili pinakamaayo ang atong ginahalad sa Ginoo. So wala kita nagauli sa ikapulo, unya wala po ta naghalad mga kaigsunan, kita mga kawatan sama sa mga Israelinhon. Makasusubo nga butang mga kaigsunan. Nga kita pagatawgon sa Dios nga mga kawatan. Kung kita wala naghalad o nag-ikapulo. Dunay usa ka pamilya mga kaigsunan. Naadto sila simbahan, unya they are so excited to witness the church program and to be blessed by the church program during the time, the different parts in the program. Minaw sila sa mga awit, nagminaw sila sa binsahe makigsunan, apan pagkahuman og simba, pagpauli, bagulbol kining usa ka panimalay. Ingon ng banag, asawa dito, istoryanan sila, wala man to'y klaro ang atong pagsimba karon, perting taasa sa announcement, unya, kining mga kanta, dili kayo maayo, unya, dugay, pedyo kayo mahuman, ang wali, no, kinusahay ba? No, murag pariya po sa ato, magulbol kita sa pag-observe mga kaigsunan, sa nakakitabo, mga programa sa simbahan, nga atong tuyo, unta mo simba raman sa Dios pero nagsigig pamantay. No, masimba unta sa Dios pero nagsigig pamantay sa programa. Unya kining usa ka pamilya makaigsunan, bagulbo sila, init pa jud kayong simbahan, ang mga bata saba kayo daghan sila istorya. Ang usa ka bata nga gamay, usa nila ka bata nga gamay, nga nakadungog sa ilang mga reklamo sa simbahan. Sa iyang pagka-inosente ningon siya, "Tay, nay, nagsigig mo reklamo sa program sa simbahan. Gamay raman gani ang inyong hatag, 5 pesos raman ang inyong gihatag. Okay ra to ang program kay 5 pesos raman ang inyong gihatag." Di ay ang bata naka-obserbar mga kaigsunan nga ang amahan naghalad og 5 pesos diha sa simbahan iyang gihatag sa Ginoo. So ang bata nagunaw na nga bayad to sa ilang pagtambong sa simbahan. Manginugma kung magsapilaman o unsaman kadako o unsaman ang atong paghalad sa Dios, kini kahimutan ba sa Ginoo? Ang Ginoo malipay ba? Kini ba sumala sa atong mga nadawat? Sumala ba kini sa atong pagigugma kaniya ang atong mga halad? Now, I would like to share to you this evening the offering principles. Unsa kining mga offering principles? Letter A, mga kaigsunan sa atong mga offering. The motive is more important than the amount. Ang motibo mo ay pinaka-importante mga kaigsunan o wala kita nagatanaw sa kantidad. Ang pinaka-importante nga kana kinasingkasing ang imong motibo, ang imong motibo nga makatabang ka, ang imong motibo nga makahatag ka, ang imong motibo nga makauli ka, mao kana makigsunan, makapakita ka sa imong gugma, the amount doesn't matter. But the motive is more important. Letter B, God operates on the maximums, not the minimums. Timan-i kana mga kaigsunan. Letter C, give us the Holy Spirit convicts. Maghatag ka, sumala sa
pagiya sa balang espiritu. Letter D, give with no strings attached, which without control. No sayba ang uban mo uli sa ikapulo, mo hatag sa halad mga kaigsunan, unya ila pa jud tan-awon asa paingon, ila pa jud sa susihon unsa gigamit ato kay dili sila gusto mga kaigsunan nga murag di sila gusto nga ilang na income ilang ihatag dito sa iglesia. So no strings attached. Imo nang gihatag sa Ginoo, let God use that money. Imo giuli ang ikapulo, ang Ginoo makigsunan ang magbuot niya ng ikapulo kay iya man na. Now, mao kanang nahitabo sa mga Israelihon. By failing to obey the law of tithes and offerings, Israel was robbing God of what was his by covenant right. Mao kini makigsunan ang mga kawatan sa iglesia. Mga tao nga wala nag-uli sa bahin sa Dios. Karon ang pangutana, what are the consequences of robbing God? Unsa may mga resulta sa pagpangawat sa Dios? Ang Malakias Kapitulo 3, versikulo 9 sa balang kasulatan. Malakias Kapitulo 3, versikulo 9, naghatag magsulan og tubag kanato. The consequences of robbing God. Nag-ingon din hi. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Mga kaigsunan, they were cursed in that their land was unproductive. Their savings were depleted, and they were smitten with natural disasters. Mo kanang nahitabo sa ilaha sa mga Israelinon kaniadto mga kaigsunan, gipangtunglo sila. Dili sila malamboon sa ilang mga tanom, sa ilang mga produkto makigsunan. Walay daghang panalangin sa ilang kinabuhi. Akong nahinunduman ang usa ka tricycle driver. Niingon siya sa kuha, Pastor, ako makahatag jud og testimony pamatuod nga sa diha nga nagbiyahe ko sa tibok adlaw, pagpauli nako, wa jud koy income, walay pasayro, walay klaro akong panginabuhi paabot sa balay. Akong gipangutana ang akong misis. Day, wa jud klaro akong panginabuhi karong adlaw, mangutana ko nimo. Ingon sa maong driver, nang gipangutana niya ang iyang misis. Gihilabtan nimong ikapulo. Gihilabtan nimong ikapulo. Unyang asawa makaigsunan, gatulo ang luha. Ingon ang asawa, oo, akong gigamit ang ikapulo kay wala na tay ipalit og bugas. Mga kaigsunan, ingon sa bana, ayaw hilab tiyang ikapulo. Tanawa unsay resulta. Wala ko'y panalangin karong adlaw. Bisag unsa nako paglibot-libot, wala ko'y pasayro, wala ko'y income. Makigsunan, ang driver nakasabot. Dili siya membro sa simbahan kini nga driver. Apan siya nakabasa sa prinsipyo sa balang kasulatan nga ang mga Israelinhon gipangtunglo sila makigsunan tungod kay sila nangawat sa Ginoo pinaagi sa mga ikapulo o sa mga halad. Gipangtunglo, walay produkto. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi. Bisag unsaon nato murag walay panalangin. Ang negosyo murag walay panalangin. Igsuon susiha ang imong kaugalingon karon. Ikaw ba nagmatinumanon nga piniyalan sa Dios? Now, mao kini siya ang resulta kung kita mangawat sa Diyos. But what are the consequences of giving properly? Kung kita magauli sa iyang bahin, unsa may consequence mga kaigsunan? Ang balang kasulatan mga kaigsunan, nagasulti kanato sa nindot kayo nga mga pulong. Dinhi sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 10 paingon sa 12. Malakias Kapitulo 3, 10 paingon sa 12, nagaingon, Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Sa pagkanindot, nagaingon din sa Bisaya, dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalanon diha sa akong balay, o pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Nga nagaingon si Jehovah sa mga panon, kung dili babuksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, og bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.
Amen mga kaigsunan. Kung kita di ay matinumanon nga pinilihan sa Dios sa pag-uli sa ikapulo ug magahalad sa Dios, siya magabubo sa panalangin sa pagkaagi nga wa na tay kabutangan unya. Nagapadayon mga kaigsunan, ang consequences of giving properly kung kita magmatinumanon sa Dios. Sunod nga bersikulo mga kaigsunan, bersikulo 11 nagaingon, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Sa pagkanindot nagaingon dinhi sa Binisaya, og badlungon ko ang lumalamoy tungod kaninyo, og siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta. Nimo paatak sa inyong balagon sa paras sa inyong bunga sa kaumhan sa dili pa panahon. Nagaingon si Jehova sa mga panon. Mga kaigsunan, ato day madawat ang panalangin sa Dios. Ang ato mga produkto, ang ato mga negosyo, magauswag kung kita magmatinumanon kaniya, ingon siya, sulayi ninyo ako. Og sa katapusan nga bersikulo 12, sa consequences of giving properly nagaingon, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Og ang tanang mga nasod managtawag kaninyo nga bulahan, kay kamo mahimong yuta nga kahimutan, nagaingon si Jehova sa mga panon. Mga hinigugma ko makiigsunan, mao kini ato madawat nga panalangin sa Dios kung kita magmatinud-anon diha kaniya. The Lord challenged Israel to try Him and see if He would fulfill His promise. Of course, He will. He will not lie. My dear brothers and sisters, ang Ginoo wala nagapamakak. Try the Lord and see that He always keeps His promise. Dagan kayo ma-eksperyensya sa atong mga higala makiigsunan nga sa ilang pagkamatinumanon, sa pag-uli sa ikapulo sa Dios, sa paghalad sa Dios, gipanalanginan ang ilang mga negosyo, gipanalanginan ilang panginabuhi, gipanalanginan ang ilang tibuok panimalay. There are a lot of promises gihatag ang Dios. Og ingon sa Ginoo, akong ablihan ang tambuanan sa langit. Og ibukbo ang panalangin sa pagkaagi nga wala nay dapit nga inyong mapasudlan. May nigugma ko makiigsunan. Ang ikapulo og halad gi-require kini sa Dios. Daghan pag mga pagtulunan, daghan patag may isgutan, may tungod niini kung taas pang atong panahon, but I would like to remind everyone tonight sa tulo ka mga importante nga butang ni ining tithes and offerings. Una, letter A, it was required in the past. Letter B, it is required in the present. And letter C, it will be rewarded in the future. Kani adto hangtod karon nagapadayon kini nga prinsipyo, nagpadayon ang sugo sa Dios sa pag-uli sa ikapulo o sa paghatag og halad sumala sa tong gugma diha kaniya, kay iya kining balusan sa pag-abot sa panahon. Balusan kini sa Dios. Hinumduman sa Dios ang imong pagkamatinumanon. Nagaingon ang balaang kasulatan sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Nagaingon dinhi, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ang Ginoo makaigsunan nagaingon dinhi nga siya magapanalangin kanato. Siya magabubo sa iyang ganti sa matag usa kanato. Nini kagabihon, bisan di ay sa sulod sa atong simbahan, dunay mga tawo mga kigsunan nga gitawag sa Dios nga mga kawatan. There are robbers inside the church. There are robbers outside the church, bisan sa gawas sa iglesia, sa atong palibot, sa atong sosyedad, sa atong nasod, dunay mga kawatan. Pero bisan sa sulod sa iglesia, doon ay mga kawatan. Ang pangutana, nakapangawat ba ta o wala sa tubangan sa Dios? Kita ra nasayod ni iniigsoon. Dili kita gusto nga tawgon nga mga kawatan. Kay basin baya kita mga asymptomatic robbers, that's why we need to diagnose ourselves. Basin baya nagasimba, nagaampo pero kawatan di ay. Basin baya, nagawali, nagatudlo, may tungod sa balaang kasulatan, pero kawatan di ay. Basin baya, nagaparticipate sa program, pero kawatan di ay.
kay wala nag-uli sa ikapulo o wala naghatag. Basin nagapanghatag manggihatagon kayo pero kawatan di ay sa tubangan sa Dios. Basin daghan kaayog mga kabutangan, daghan kayog bahandi sa kalibutan pero kawatan di ay sa tubangan sa Dios. Mga hinigugma ko makigsunan, kinahanglan tarungo nato atong relasyon sa tubangan sa Dios. Ang Ginoo hapit na mobalik. Dili kita gusto makigsunan nga tawgon kita nga kawatan. Nganong gidala nako ini kagabihon kay daghan sa mga membro sa iglesia. Bisag unsa nga iglesia imo gipasakupan karon, nagtug-an sila sa ilang mga sala. Nakaibalo sila nga nakasala sila sa ilang mga binuhatan. Nakasala sila sa nakalinlain nga mga kasalanan. Apan wala sila nagtug-an makigsunan nga nakasala sila kay sila nakapangawat sa ikapulo og sa halad nga iya sa Dios. Nini kagabihon, nagaingon ang Episo Kapitulo 4:28 ang balaang kasulatan. Episo 4:28 nagaingon, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat. Nagaingon makisuna mong bersikulo nga magbag-o ta, kung dili magbudlay hinuon siya nga magbuhat sa mga maayong mga butang pinaagi sa iyang mga kamot aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan, maghunong na sa pagpakasala o maghunong na sa pagpangawat sa tubangan sa Dios. Dili ko gusto igsoon nga kita nga kunuhay nagasimba, nagatuo, nga kunuhay mga piniyelan sa Dios, nga nagaila sa Dios nga atong magbubuhat tag iyas tra mabutang. Di ko gusto makigsunan nga mahimo kitang mga sad-an nga mga kawatan kay wala kita nasayod sa atong ginahimo. Nini kagabihon, magpaduol kita sa Dios o maghinulsol kita kung kita man og galing wala nakahimo og nakatuman sa iyang mga sugo. Si Sister Jeremy Sanico magahatag og usa ka awit nga nagauluhan, lumapit sa kanya. Dili pa ulahi ang panahon sa atong kinabuhi. Dili pa ulahi makigsunan ang paghinulsol, ang pagbag-o aron matarong nato atong relasyon diya sa magbubuhat kay siyang tag-iya sa tanang butang. Kita, we are just stewards and we are just entrusted by His creation. Lumapit sa kanya ni Sister Jeremy Sanico. Isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing? Kung saan ang patutunguhan? May dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito
Isang saglit, ika'y buhay tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Ang buhay mo. Daghang salamat. Atong pamalandungan makigsunan ang mensahe sa awit. Lumbapit sa Kanya. Atong itugyan ang atong kinabuhi. Wala kita nasayod kung kanusta kita mabawian sa kinabuhi. Apan ang pinaka-importante sa tanan, nga matinud-anon kita sa tubangan sa Dios. Nga kita wala nakapangawat kaniya. Mao kining atong siguruhon sa atong kinabuhi. Hapit nang iyang pagbalik sa pagdala o ganti sa tanang matinumanon nga iyang gisaligan nga mga piniyalan. We are entrusted by God. Iduko nato atong mga ulo. Magaampo kita. Gamhanan nga Dios, daghang salamat Ginoo sa mensahe sa imong pagpahinumdom kanamo nining kagabihon. Nining adlaw nga igpapahulay. Hinaot nakahatag kato kanamong pamalandong ngang among tagsa-tagsa kaugalingon, among tarungon ang among relasyon diya kanimo. Kung sa diin kami nakasala, sa buhat sa pulong sa pangunahuna, o kung kami nakapangawat diya sa imong atubangan, sa mga bililhon nga mga butang, sa ikapulo o sa mga halad, o Diyos, pasayluha kami, o baguha ang among relasyon diya kanimo, kay gusto kami nga imong pagatawgon, nga matinumanon, o matinud-anon, nga mga piniyalan. Salamat nga ikaw magapanalangin kanamong tanan, o sa tanan mga nagapaminaw karon. Ikaw, Ginoo, maghahatag og protection, sa matag usa ka namo, maghahatag og solusyon sa mga problema. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan. Ugma katapusan nato nga topiko ugma gabi. Magkita sa gyapon kita sa mao nga oras. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.